Alright, magandang araw po mga kaibigan and welcome back sa JCT Moto. At ngayong araw ay susubukan natin si Suzuki Espresso 2025 natin. Yan siya, napakakintab. Binibenta po natin itong unit ito. So sa mga interested ay ayan, napakakintab at sariwa ng unit natin. 2025 AGS. Bukan natin. Ayan ang looban niya. Naka-leather na. Napaka-cute. Sa pag-start nito ay disusi siya. Lagay natin sa neutral. And apak sa brake. Tapos on. Ayan po. Seatbelt muna tayo. At para makalakad na. Maganda dito sa Espresso ay napakaliit, madaling isingit-singit. Hindi ka mahirapan sa traffic, sa parking. Wala lang siyang reverse camera. Napaka-basic ng sasakyan ito, looban niya. Basic na basic. Pero swak sa budget, lalo na sa mga nag-uumpisa pang magkaroon na sasakyan. Tayo na. Palabas na tayo ng subdivision and day is May 27, 7:15 in the morning, Wednesday. So nagsasakyan tayo papuntang trabaho dahil maulan-ulan ngayon. Mahirap pagmotor. Abutan tayo ng ulan. Madaling dalay. Magaan si Suzuki Espresso. Yan lang, may auto off siya na feature, start and stop. So, kung gusto mo i-disable, press mo lang itong button na ito sa may off niya and lalabas yung off sa dash. Unique ang dash niya, nasa gitna. Parang yung Toyota Vios na Batman na tinatawag nila. Nasa gitna ang kanyang gauge. Sa labas parang maliit siya tignan, pero pag sa loob ka, spacious naman. Tama lang, hindi magkakadikitan ng siko nyo ng katabi mo. Same din sa Swift, Suzuki Swift. Maliit lang pero sa loob napaka-spacious. Hopefully hindi traffic ngayon dahil holiday celebration na Muslim holiday po. Yun o, napaka-smooth ang kanyang shifting. Yun lang, napansin ko early siya mag-shifting. Ang habol kasi ng sasakyan na ito ay mas makatipid ka sa gasolina, fuel economy, kaya early siya mag-shifting. Although Triptonic naman, pwede kang mag-manual kung kailan mo gustong ma-shift na gear, ay pwede mong makontrol. Napaka-basic ng features niya. Lock, and then side mirror control na window ay nandito. Hazard, and then Apple CarPlay and Android Auto pala ito siya. Connect mo lang yung cable sa phone mo and pwede ka nang ma-synchronize sa yung cellphone. One thing na maganda sa sasakyan nito ay sobrang tipid talaga. Parang katulad ng Suzuki Celerio. Although pareho lang sila 1.0. Matipid. So sa panahon ngayon na mataas-taas ang gasolina, ang gusto nyo makatipid ay ito ang isang sasakyan na nababagay. Matipid. So previous vlog natin video ay nag-change oil tayo, and then nagpalit na rin tayo ng transmission oil, fluid, AGS fluid. Although hindi naman advised na magpalit ka agad ng AGS, pero
para sa akin na nagba-buy and sell, pag may nakuha akong unit sa bangko ay pinapalitan ko lahat ng dapat palitan para next na owner ay walang sakit sa ulo, na may experience, talagang smooth ang sasakyan. And then bago rin ang battery, tire, nagpalit tayo ng 2 tire sa likod dahil medyo hindi na kagandahan ang kanyang itsura, manipis na konti. Kasi ang odo nito ay 38 na, although 38k, bata pa rin yan. Sarap dalahin nito, napaka suabe, smooth na smooth. Atras lang konti, masyado malapit. Itong Suzuki Espresso AGS ay actually manual din ang kanyang transmission. Hindi siya katulad sa mga CVT type na torque converter. Ito ay pareho din sa manual transmission. So ang shifting niya ay hindi kasing smooth ng CVT na tuloy-tuloy. Ito, pag shift niya ng gear ay medyo mararamdaman mo. Then once in traffic kayo ay lagay niyo lang sa neutral. Kung nakapag drive kayo ng mga manual, matagal lang nagda-drive ng manual, ay same lang din ang concept sa manual. Pag nasa traffic, lagay niyo sa neutral, huwag kayong naka-engage sa gear, first gear, and nakaabak lang ng clutch. Iinit yung clutch niyo. Mag-aamoy sunog, masusunog ang clutch niyo. Unlike sa CVT, typical na automatic, ay steady lang kayo sa drive, okay na. Hindi rin advisable sa CVT na naka-neutral kayo and then rolling, sisira yung transmission nyo, pero sabi ng mga expert. Pababa na po tayo ng Catalunan Grande at yun, stop sa unahan. So nabanggit po natin during traffic or steady kayo sa traffic ay mag-neutral kayo dahil init yung ating clutch. Ito po ay based din sa mga experience ng mga Suzuki Espresso users. Mga ilan ay nagkakaroon ng warning light sa kanilang transmission dahil babad na babad sa drive, especially pag ganito, traffic, nag-stop matagal, ay naka-engage sa drive. Pero nawawala din naman pag i-cool down, pahingan ang sasakyan. Kaya mas mahina, mas maganda pag in traffic kayo, naka-stop matagal, ay mag-neutral na lang kayo. Iwasan yung pagkasunog ng clutch. Hindi nga masyado matraffic ngayon dahil holiday o parang Sunday din. Ito po, wait. Neutral muna tayo. May mga nagsasabi na mahina daw ang ganitong sasakyan, hindi capable sa akyatan, pero malakas siya. Nasubukan ko siyang iakyat sa mga matarik na daan, ay malakas si Espresso. Kayang-kaya niya. Para ka lang naglalaro sa sasakyan na ito. Ayan o, paakyat ito paakyat itong parteng ito ng Las Terrazas. Malakas yung umahon. Naka 4th gear pa siya. Lalo na kung i-manual mo, shift mo in low gear, ay talagang malakas siya umakyat. Overtake natin. Espresso AGS.
lang siyang device nag-automate ng kanyang shifting. Yun yung AGS niya, auto gear shifting. Yun o, sarap dalhin, magaan, mabilis, malakas. Meron ako nakita ng video na umabot siya ng 150 nito. Nakakatakot lang sa ganitong sasakyan na sobrang bilis kasi yun nga, magaan siya, maliit, and then pataas. Mataas kasi ang ground clearance nito. Ideal siya sa mga semi-off-road road condition. Hindi siya katulad ng mga Wigo na mababa. Ito siya mataas, pero pataas din ang design ng kanyang kaha. Hindi siya yung malapad na mababa. Yung mga hams nito ay matataas na hams, wala kang problema. Sa Espresso ay mataas nga ang kanyang ground clearance. Sarap dalahin, parang laruan lang. Ang gasolina natin 4 bars. Ilang araw na yan, naka 4 bars pa rin. Ganyan siya katipid. Tandaan tayo. Speed boss. Maganda rin sa kanya, sa AGS. Ewan ko lang sa manual kung meron siya steering controls. Hindi mo na kailangan magpindot-pindot sa touchscreen, TFT. Pwede mo lang kontrolin dito sa steering control, sa steering mo, steering wheel. Wow, parang naglalaro ka lang ng kart. Napaka-ideal talaga niya for daily service, daily commute. Unang advantage niya, matipid, madaling isingit, madaling i-parking. Pag naglinis ka, madali ding hugasan, madaling i-washing dahil maliit lang. Medyo masilaw. Ayun, walang traffic nga dahil holiday. Nung hindi pa nagbukas itong flyover na ito, grabe ang traffic, ang linya ng sasakyan sa ibaba. Sobrang tagal mong ma-stuck. Pero ngayon na nagbukas na ay napaka-convenient sa mga tao. Ang excited ako matapos dito sa Davao ay yung tunnel, longest tunnel sa Pilipinas, south to north, and then yung ginagawang bridge Pasamal. So pag may bridge na sa Samal ay mawawala na rin yung queuing na matagal masyado. Minsan nag-aantay ng mga sasakyan para mag-barge, umaabot na mga 3 hours. Grabe, 3 to 4 hours, lalo na pag holiday. Gustong mag-unwind, maligo o uuwi ng Samal. Pag may bridge na sa Samal ay makakapag-outing na tayo palagi doon sa ating mga pamilya. Maganda kasi ang Samal ng dagat ng Samal, white sand. Hindi mo na kailangan lumayo ng Davao. Samal pa lang ay kakaroon na kayo ng best experience sa beach outing. Sarap gamitin ng espresso. Kung meron man akong personal service na ikikip ay yung mga ganito lang na maliit. Matipid kasi. Yun lang, buy and seller tayo. Kailangan natin i-let go para kumita. Tubo lang ng kaunti ay
brand new price dito ngayon, almost 800 data. Check nyo lang. So, malaki na matipid nyo kung kukuha kayo ng mga ganito na semi brand new, second hand pero semi brand new condition, semi brand new 2025, 23 okay pa yan, 22 okay pa rin yan. Check nyo lang na mabuti. So yan po mga kaibigan, and POV driving experience natin kay Suzuki Espresso AGS. Ipakita lang sa inyo anong experience sa loob sa paggamit ng Espresso AGS. Ayan po, masasabi ko lang maganda siya, budget friendly, fuel saver, and marami pa kayong madiscover sa Espresso na masisiyahan kayo kung meron kayong ganito. O yan po, at maraming salamat po sa pagsama niyo, sa pagnood niyo, and see you on the next vlog. Paalam.